Makakausap natin, Dayan, no? Yung sinabi nga natin kanina, from DTI, kasi kapakanan naman ng mga consumers ang ating pag-uusapan. Kanina, nasabi ko pag-uusapan natin yung product prices, pati na rin kung paano ba natin malalaman kung ano ba yung mga ligtas at mura ng mga Christmas lights. Oo, dahil nga palapit na ang Pasko, sure na sure ako marami dyan yung malilin lang, bibili sila basta mura. Pero kailangan ligtas sila, kaya alamin natin yan from DTI mismo. Alright, so ngayong umaga makakapanayam natin through phone patch si Attorney Victorio Mario A. Dimagiba mula sa Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection and Director ng BTRCP. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning po sa inyong dalawa at ating po mga nakikinig o nanonood ngayong araw nito. Yes, narinig ko po yung Christmas lights, ano ha. Noong pong Wednesday, kami po yung nag-monitoring dito sa Green Hills, Tiangge at saka sa Fiesta Mall, Alabang, Muntinlupa. Kami po ay naka-confiscate ng humigit kumulang 600 sets, no? Nasa pa mga Christmas lights na wala pong ICC sticker o may ICC sticker pero yung pong expired na, yung before 2011. Hello? Sir, yes. Sir, si Dayan Medina po ito. Yeah, okay, Dayan, no? Yes, sir. Paano po ba yon? Kasi di ba sinabi natin na nilalagyan natin ng stickers yung mga safe na pwede nating bilhin when it comes to mga Christmas lights or Christmas decors. Sir, paano po ba natin malalaman kung pinipeke po yung sticker or hindi? Yung pong ating sticker na ginagamit ngayon, mahirap po nilang i-fake yun dahil yan po ay security paper at piniprint lang po yan ng isang accredited contractor ng National Printing Office at may serial number po yan. Yan serial number, hindi po nila maduduplicate yan kasi malalaman natin agad-agad kung ito po ay legitimate, accredited o hindi po lisensyado na Christmas light. Ang nakakapagtaka po doon sa aming nahuli na 600 boxes, no, ng Christmas light. Yung pong mga brand, most of them nasa listahan ng accredited ng DTI, no, ha? So amin pong papadala ng tinatawag naming notice of violation. Hindi lamang yung mga tindahan na nahulihan na nagtitinda ng Christmas lights na walang ICC sticker, pati na po yung importer, no, o supplier ng mga Christmas lights na yun para magpaliwanag sa amin at hindi po namin ito papalampasin dahil pwede po namin i-revoke ang kanilang import commodity clearance o certificate na amin pong in-issue sa kanila para po sa taong ito. Alright. Sir, ano pong naghihintay na penalty para po dun sa mga lalabag po sa mga rules and regulations ng DTI? Sa mga importer ng Christmas light, pwede po namin bawiin yung kanilang lisensya, no? So, kung hindi po sila makapagpaliwanag na tama, maaari sa isang taon hindi na sila mabibigyan ng authority to sell and distribute Christmas lights. Pangalawa po, dun sa mga retailer, yung mamin pong nakuhanan ng mga Christmas light ito, magpapataw po kami ng multa na hindi po bababa sa 5,000 pesos hanggang 150,000 pesos po. Mario, si Jules Giyang po ito. Attorney, para lang po inform yung mga consumers natin, no? Ano po ba yung criteria ng DTI? Bukod po sa nalalaman natin na nasa list of accredited na mga companies ito nagpo-provide ng mga Christmas lights, ano po ba yung dapat malaman ng mga consumers para sila po mismo alam nila na ito yung mga dapat nila? Saka ito yung malalaman nila na safe talaga yung mga Christmas lights na mabibili nila? Yung pong sa visual lang, no, yung unang hawak natin, titingnan natin, dapat nga po merong ICC sticker na may serial number, no. Pangalawa po, wag po masyadong mura yung mga bababa sa 60 o 70 pesos isang set o isang box. Medyo hindi po ano yun katakataka ng presyo na yun, no, dahil yan po ang lumalabas sa pag-aaral ng industry. Hindi po dapat ibebenta ang isang Christmas light na mababa sa 60 o 70 pesos, no. Pangatlo po, suriin po natin yung plug po ng Christmas light. Ito po yung napakalambot na ipipindutin mo lang na yung mga daliri, mababaluktot mo na. Huwag na po bilhin yun kasi substandard po sigurado yun. At saka po yung mga kable na masyadong manipis, no. Yan po, sa pagbili lamang malalaman na po natin kung yung ating bibiling Christmas lights ay pumasa pa o kasama doon sa mga lisensyado na binigyan ng lisensya po ng DTI.
Okay, attorney, aside po sa Christmas lights, paano naman po sa ibang Christmas decorations? Di ba, every year po pinag-uusapan natin kung ano ba yung mga content na ginagamit sa paggawa ng decoration. So ano po yung dapat na ma-consider ng Lalo na yung mga consumers plastic natin? na decors. Sa Christmas po, ang DTI po kasi ang aming pinaiiral na enforcement more on safety, no, yun sa Christmas lights itself, no. Pero mga Christmas decoration po, kung may ilaw din siya, kasama din, no, pareho din po yung regulation, no. Pero kung decorative lang siya, yung sinasabi niyo mga may plastic, palagay po namin hindi po DTI ang kailangan mag-enforce nun, regulate nun. Hindi po natin malaman, baka may mga konting pintura yan na maaari sabihin natin may mga level na lampas ng LED. Ibang ahensya naman po ng pamahalaan na nagre-regulate yan. Ang DTI po, ang tinututukan po namin kapag panahon ng Kapaskuhan, katulad po ngayon, ay yung pagbebenta ng Christmas light. At saka yung pong importante, isa pa importante, yung pong presyo ng mga Noche Buena product. Meron din po kaming report dyan. Noong Wednesday, nag-monitoring din po kami sa 4 na supermarket. Ito po yung mga medium-sized na supermarket. No? At napansin po namin yung aming nilathalang SRP ng mga Noche Buena products, ang iba po ay lumampas na sila, no? Meaning they're selling over and above the suggested retail prices ng Noche Buena products. At itong mga grocery na to, mga supermarket na to, ay papadalan din po show cause orders upang magpaliwanag bakit sila nagbebenta ng above. Nasa first week pa lang po tayo ng December, no? And as we go nearer Christmas, ating pong intensify ang monitoring. Ang ating po kasing design ng DTI at saka po ng mga manufacturer, huwag nang lumampas dyan sa itinaktang SRP. Kami po ay nag-issue ng mga posters. Kinapit po namin yan sa mga supermarket at groceries. Naglathala din po kami sa pahayagan. Makikita din po sa website ng DTI yan. Actually, Jules, kasi yan ang kalimitang problema sa mga tao, lalo na kapag mura basta na lang nila bibilhin. Mas marami pa yung bibilhin. Oo, tas di nila iniisip yung seguridad o yung safety nila. Pero sir, nabanggit niyo po kanina na kayo po ang nag-i-inspection ng mga presyo. Ano po ba yung mga basic commodities po na nasa ilalim po ng price watch ngayon ng DTI? Sa Noche Buena po, kasama po ang hamon, food cocktail, spaghetti, macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, queso de bola, no? Yan po ang nasa price watch ng Noche Buena product. Yun naman pong talagang ating pong ginagawa sa taon-taonan, every day, every month, the year. Meron din po tayong basic goods na tinatawag, yung pong gatas, kape, tinapay, asukal, rice, sardinas, noodle, at mga delata, no? Corn beef, at iba pa. So yan po, meron din po tayong mga nakatakdang suggested retail prices. Subalit, pag po natin kakalimutan, meron pa po tayong state of national calamity sa buong Pilipinas pursuant to Proclamation number 682. Kaya sa lahat po ng presyo ng basic goods, tayo po ay meron pang pinapairal na tawag po natin yan, yung price freeze, no? Ibig sabihin nun, yung mga prevailing prices ng mga produkto na yan na aming inilathala ay yung po ang umiiral sa panahong ngayon, no? So, yun po ang ililiwanag natin. Sa Noche Buena, may SRP po tayo, yung akin ni-report kanina. Pero sa lahat po ng basic goods, meron pa po tayong umiiral na price freeze. Kasi nandyan dyan pa po ang Proclamation number 682 declaring the entire country under state of national calamity. Alright, Attorney Mario, nagbabadya po no, na tumaas yung LPG, yung price ng LPG. So sir, ano po ba yung mga goods na possible na tumaas dahil po sa pagtaas ng LPG? Meron pong pwedeng may threat sa tinapay, no? Kasi ang mga bakery po, lalo na po yung mga community bakers natin, yan po ang ginagamit nila sa pag-bake ng mga pandesal, no? Balit, ang LPG naman ay isa lamang sa isa lang sa direct cost ng isang gumagawa ng tinapay o pandesal. Marami naman pong iba pang cost sila sa paggawa ng pandesal, katulad po ng harina. Ang harina naman po ay halos 75 to 80% ng direct cost mo sa paggawa ng pandesal. Mababa naman po ang presyo ng harina. So, kapag po lumabas ang isang piraso ng harina, kukumpitin nyo
yung pong pagtaas ng LPG, maaaring na-offset naman siya ng ibang component ng pagpaproduce ng isang pandesal at hindi po dapat naman tumaas. At ang suma total, dahil meron po tayong price freeze ngayon, hindi rin po sila pwede magtaas kahit po sabihin nyo na may impact yung pagtaas ng LPG sa paggawa nila ng pandesal dahil kasama po ang tinapay sa listahan ng basic goods ayon po sa batas. Sir, ngayon naman po pag-usapan po natin, ano po yung maitutulong or maibibigay na siguro part or share ng DTI sa ating pamahalaan para po makatulong or maibalik ang sigla po ng kalakalan sa mga lugar po na naapektuhan ng Bagyong Yolanda? Napo, tuloy-tuloy po ang ating diskwento caravan, no? As we speak. Meron po tayong mga naka-schedule naman dyan sa lugar ng Panay Island at nung kahapon po, December 5, nagkaroon uli ng isang diskwento caravan sa Tacloban. At maganda po ang nangyayari ngayon sa diskwento caravan. Yun na po mga malalaking tindahan na doon mismo sa area. Sila na po yung nagpa-participate sa diskwento caravan. If you remember when we started this 2-3 weeks ago, nanggagaling po sa Manila, no? Via Cebu, at directly yung po ating mga manufacturers, yung gumagawa mismo ng mga basic goods, sila po yung sumasali. Pero ngayon po, lalo na dito sa Panay Island, ang mga sumasali na po sa diskwento caravan ay po mga malalaking distributors dyan, yung mga malalaking supermarket o groceries na sa lugar na yan. Ang ibig po sabihin yan, dumadaloy na po normally yung supply ng basic goods at sila na po mismo ang nagkakandak ng diskwento caravan. At I think up to next week, meron pa po tayo yan. Pangalawa pong ginagawa natin, tayo po ay meron ding binuksan na website, yung ating tawag dyan, openstore.yolanda.gov.pti. Napalista po dyan ang halos mga major category ng mga negosyante na nagbukas na rin po ang kanilang mga. Actually, Jules, nabalitaan natin na talagang very successful itong diskwento caravan nila na kung saan mas mababa yung ibinibenta nila compared dun sa mga leading stores. Pero ngayon naman po, sir, siguro safety reminders po para dun sa mga mamimili natin ngayong darating na Pasko. I'm sure marami pong maloloko dyan at talagang matutuwa sila dahil bibili sila ng mga mura pero yung safety naman po nila. So ano pong mga reminders ang nais po nating ipaabot sa mga mamimili? Number 1 po, piliin maigi, no? Suruin ang ating bibilin. Huwag po tayo maging impulsive buyer and then pag-uwi sa bahay, defective pala yung ating nabili, may sira at babalik tayo at gusto natin palitan ng mahaba na istorya. Pangalawa po, lagi po tayong kumuha ng official receipt. Yan po ay pagpapatunay na kayo bumili doon sa tindahan na yon. At kung may defect ang inyong produkto, balik po tayo kagad dahil ang dami po kasi ngayon, December, although license sila, yung ating pong tinatawag natin mga tindahan sa mga tiyangge, no? After December, wala na po sila sa lugar na yun mahirap na po natin silang balikan, no? So, always get a copy of the official receipt. Pangatlo, yun nga, kung mga produkto na covered ng standards, kailangan po ay meron silang compliance, lalo na pa yung mga Christmas light, dapat may ICC sticker. Kain naman po, check-in po natin ang label ng expiration date. Importante po yan. Kung hindi naman po yan, kung yan ay mag-expire na in 2 months o 3 months, huwag na po natin bilhin dahil hindi naman natin mauubos, sayang, no? At least sa mga supermarket and groceries, ang mga produkto po dyan yung pong expiring at least 6 months So yun po ang magandang atin bilhin, no? Pang-apat po, kung tayo po ay bibili naman ng ating mga pangregalo at gagamit tayo ng credit card, siguraduhin po na kung ano yung price tag, yun din ang babayaran sa credit card, walang dagdag na mga surcharges o mga fees na ipapataw. At alam niyo po, meron po kami ngayong ipinapublish sa mga pahayagan, yung aming pong tawag namin Q&A on consumer rights. Sa araw na ito, pang-apat na yung aming nilathala. Maganda po yan, no? Maging batayan ng mga consumer for the holiday season. Very simple guide question at very simple answer na mga tips na po namin sa mga consumer.
Maraming salamat po, Attorney Mario. So nakapanayam natin ang Director ng Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection, ang Director si Attorney Victor A. Dimagiba. Thank you, sir. Thank you. At yan, Jules, nakita naman ang dami nating natutunan at lalo na yung mga viewers natin. Ako, dapat titingnan nila mabuti yung DTI sticker. At actually, nalalaman na kagad kung napepeke ito. So, dapat mag-research din yung mga consumers natin kasi delikado, maraming pwedeng content yung mga Christmas lights. So, dapat minsan nga pag sinindihan mo, kung pumutok yun, di ba? So, Especially, dapat... Dayan, di ba, 19 days before Christmas na lang. So, there's a possibility na tumaas pa lalo yung prices ng mga goods. At yung iba naman, kahit tumataas yung presyo, patuloy pa rin pagbili. Siyempre, dahil sweldo rin. So, gusto natin maraming decorations and all, maraming handa. Pero kailangan, tandaan din natin yung mga payo ng DTI. Yes.